Ito na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Ako po muna ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Kami po ngayon ay live na live sa may DZRH News Facebook Live, DZRH News Television, DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page, at sa ating DZRH TV 4K live stream. Oy, FIBA Feels! Mga kababayan, kamusta? Ready na ba kayo? Ano bang game ngayon? Gilas at saka versus Dominican Republic? Gilas, atin to, di ba? Good luck. Sa lahat po ng mga nag-aabang dyan ngayon, meron po tayong report na tatanggapin maya-maya. Para naman makibalita, makichismis kung ano namang ganap dyan po sa may Philippine Arena, dyan po sa may ginaganap na 2023 FIBA World Cup. Tayong mga Pilipino po ay mahilig talaga sa basketball. Pansin ninyo sa mga bara-barangay, hindi ba? May mga paliga. Naalala ko noon na mga kababayan si Attorney Cam nakaranas din naman mag-muse. Naging miss ako sa liga. Ano pa ako noon? Payat pa si Attorney Cam noon. Matagal-tagal na yun Pero good luck. Mamaya maki-update tayo. Tutok lang kayo. Pero for the meantime ang ating topic po ngayon ay tungkol sa mga mahilig mag-credit card. Yan. Alam niyo naman po tayo, di ba? Kapag may mga nagkaalok dyan sa mga mall-mall, o kaya naman sa mga bangko na, baka gusto mo magkaroon ng credit card. Minsan, tayo po ay nauudyok. Kaya naman, sige na nga, try. Ang nangyayari, minsan tayo po ay napapasarap. So, nagiging irresponsible po tayo dahil kahit hindi po kaya ng ating sweldo ang mga bayarin, ang ginagawa ay swipe tayo ng swipe. Hanggang sa ang nangyayari, ang binabayaran lang natin mga minimum due. Kapag andyan na si Judith. Ang nangyayari dyan, patong-patong tumataas hanggang sa hindi ka na nakabayad. Eto na. Kring! May tumatawag na sa'yo. So akala mo naman kung sino. So ibang number. Sagutin mo. Yung pala, mga credit collectors. Kung saan, sinisingil ka na ng iyong pagkakautang. Papaano kung halimbawa naranasan niyo pong maharas ng mga credit collectors? Tama ba yung paniningil nila sa inyo? Tama ba yung panghaharas nila sa inyo? Kasi ito po, mga real talk po ito. Yung mga credit collecting agency dyan, baka nakikinig din po kayo. Bagay na bagay po sa inyo itong topic natin ngayong gabi. Sa ngalan po ng aking kapartner, si Attorney Rina Seco, ako po muna makakasama ninyo, Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. And as I promise, ito na po, naka-standby na si Kristen Carag para sa update. Dahil ang Italy at Australia meron ng tig-isang panalo sa 2023 FIBA World Cup. Kristen Carag, makikibalita nga kami dyan sa may Philippine Arena. Kristen?
nakapagitnaan ng isang panalo ang Italy at Australia sa pamaumpisa ng 2023 FIBA World Cup. Pinalo na Italy ang Angola sa score ng 81-67 sa larong nakalagsalina lang. Nako, Kristan, medyo malabo yung signal mo. Balikan mo kami mamaya kapag medyo nakahanap ka ng magandang pwesto at maganda-gandang signal. Oh, congratulations, may isang panalo na ang Italy at saka Australia. Ang inaantabayan na naman natin ngayon, syempre, kung magpapakitang ang Gilas Pilipinas. Dos Compañeras. Diyan na ba si Kristan? Balikan natin si Kristan. So, ano po ba ang dapat nyong gawin kapag kayo po ay hinaharas ng mga credit card collectors? Dahil, yun nga po, hindi na kayo nakabayad ng pagkakautang, nagkatambak-tambak na ang utang, tapos makakatanggap ka pa ng mga hindi kaaya-ayang salita mula sa credit card collectors. Kung hindi man, meron pang pananakot, may pambabastos. Ito po ba ay naaayon sa ating batas? Yan ang tatalakayin natin. Ikaw po ba ay biktima ng collection harassment practices? Ano ba ang dapat mong gawin kapag kayo po ay naka-experience na may tumawag sa inyo, kayo po ay minumura, kayo po ay tinatakot, at kung ano-ano pang mga offensive words ang ginamit para kayo ay masingil sa pagkakautang ninyo sa credit card. Tandaan po ninyo, di ba? Wala pong nakukulong sa pagkakautang. Dahil ayon po sa ating konstitusyon, hindi maaaring makulong ang isang tao kung siya lamang po ay nangutang. Pero meron po itong mga exemption. Halimbawa po, ibang utang po pinag-uusapan natin kung ikaw po ay nangutang pero sinecure mo siya sa pamamagitan ng pag-i-issue ng mga post-dated checks at ito ay tumalbok o kaya naman nag-issue ka ng post-dated checks, yung pala close account naman pala. So maaari kang makasuhan. So maaaring paglabag ito sa BP 22, Batas Pambansa Bilang 22. At ganoon din po, maaari ka rin makasuhan ng estafa. So, makukulong ka not because may utang ka, kundi dun sa mga consequences ng pagkakautang mo kung saan nag-issue ka ng mga post-dated checks at hindi mo ito napondohan o kaya naman yung pag-issue mo ng post-dated checks ay isa palang fraud, may panluloko. Dahil close account pala yung iyong in-issue na mga cheque doon sa iyong creditor. Dos Compañeras. So kung kayo po may mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account. Magandang gabi po, Mr. Ricardo Mesinas. And sabi ni Gael Enriquez, good luck, Gilas. At syempre, ganoon din po sa mga nanonood sa atin. Pasadahan lang natin yung mga nakatutok ngayon. Abangan nyo po yung ating DZRH Malakas online promo. Babalik po yan para po, syempre, sa pagpapatuloy ng ating serbisyo, pagpapasaya. Dahil alam nyo po pa, 84th anniversary na po ng DZRH. Grabe, kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Kaya naman po ito yung way namin ng pasasalamat sa ating mga manonood, mga tagapakinig para sa patuloy ninyong pagtutok sa amin. So magandang gabi Miss Irene Almodovar, kay Sir Kenneth Arevalo, Amelia Garcia, and Grace Recta. Yun. Dos Compañeras. Mamaya sisilipin din natin yung mga nanonood sa ating mga social media platforms. For the meantime, kung halimbawa po na kayo po ay tinawagan ng isang collector at kayo po ay naharas, unang-una nyo pong gagawin ay maaari po kayong mag-file ng complaint doon sa naturang bangko, kaya naman doon sa tinatawag natin na subsidiary credit card company. Kasi ayon po sa may Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang mga subsidiary affiliate credit card companies, kasi halimbawa po ito pong may bangko, so sila po ay kukuha ng mga affiliate subsidiary credit companies kung saan yung mga meron ng mga collecting
collection agencies, councils, and other agents. Ang sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, meron pong guidelines para sa kanila na nilay daw na dapat po, sila po ay mag-resort sa lahat ng kanilang makakaya ng mga legal na pamamaraan na makuha ang bayad sa mga may utang sa credit card. Dapat po, kailangan ipakita na sila po ay in good faith. Dapat po, tama ang pag-uugali. At dapat po, iwasan ang pakikipag-usap at gawain na walang prinsipyo. Parang walang modo ba? Diba? So, dapat ganun po, mahinahon pa rin po na makikipag-usap ang credit card collector. Gagamit pa rin po siya ng mga naaangkop na salita. So, iwasan po dapat yung pagmumura, pananakot. Bawal po yun, Tapos, kung halimbawa, nag-report ka na sa bangko o kaya dun sa subsidiary affiliate collection agency na tinap nila at hindi pa rin nabigyan ng aksyon ng iyong complaint, pwede kang mag-file ng formal complaint sa Financial Consumer Protection Department po ng Bangko Sentral ng Pilipinas para po kayo ay ma-assist sa inyong mga concern regarding sa naturang bangko at saka dun sa subsidiary credit card company na kanilang hinair. Dos Compañeras. So again po, ang mga credit card collector, kailangan po kayo po ay merong maayos na pag-uugali. Pag kayo po ay maniningil. Kailangan, reasonable and legally permissible. Naaayon po sa tama, kasi kung halimbawa sila po ay may pananakot na, violation na po yan, ng ating revised penal code dahil meron po tayo doon na grave threat o kaya, kung yung provision ng criminal law. So, hindi lang yan. So, dahil violate din nila yung rules and regulation ng BSP, kung sila po ay halimbawa gagamit naman po ng mga offensive words, yung mga pagbumura, hindi po tinatanggap po yan. Kailangan po, mayroon pa ring proper decorum. Kumbaga doon sa course namin nung kami nag-aaral pa good manners and right conduct. Tama po ba yon? Si Kristan Karag, babalikan natin mamaya sa mga nag-aantay po ng update para sa 2023 FIBA World Cup na ginaganap po ngayon po, kaya po walang pasok yung mga nasa government agencies, nasa public schools. Ay, hashtag sana all. Para mag-giveaway dito po sa FIBA World Cup. Kaya naman po, magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Again, kung meron po kayong mga katanungan na maaari nating sagutin, mag-comment po kayo sa may comment section ng DZRH News, DZRH News Television, DZRH Dos Compañeras. O kaya po mag-chat po kayo dito sa ating chat box sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ito po ang Dos Compañeras. Compañeras HR. Dos Compañeras. Dos Compañeras sa DZRH po. Talapitang 666. At syempre, pinag-uusapan natin kanina, yung sa FIBA, babalikan natin si Kristan Karag, mamaya-maya. Nakalimutan ko, kababayan. Nako, long weekend na naman po pala, Dahil sa Monday, wala din pong pasok. 2 linggong long weekend, yung mga naka-leave po. Mag-ingat-ingat po, ha? Tandaan lagi, blow bagets. At always double check po, kung roadworthy ang inyong sasakyan. Anyway, pinag-uusapan pa rin po natin, yung tungkol po sa credit card, yung implication nito kapag kayo po ay hindi nakabayad at kung halimbawa kayo po ay natawagan ng mga credit card
collectors, ayan, at kayo po ay hinaharas, ano po ba ang dapat nyo gawin? Tama po ba ang kanilang pangungolekta? Alam niyo po, meron din po naman kasing mga kahalagahan ng credit card. So, syempre, unang-una, kapag ikaw ay may credit card, so hindi mo na kailangan magdala ng cash. Alam niyo naman, kapag cash, hindi ba, medyo parang takot na takot tayong dalhin kapag meron kayong mga malalaking perang hawak. Maniwala kayo, yung nanay ko, kapag halimbawa meron siyang sahod, madala siyang mga pera, chinachap-chap niya yan, kung saan-saan niya hinilalagay yan. Meron sa ilalim ng bra, meron siyang secret pocket sa baba, ganyan, ano po. So yun po yung wisdom ng credit card, na pwede kayong maka-purchase, makabili ng inyong gusto na hindi gumagamit po ng pera. So ang mangyayari lang po dyan, tandaan nyo lang po yung due date. Ano po, kasi kapag halimbawang due date na, kailangan bayaran na. And of course, yung tinatawag natin na kapag halimbawa over the limit. May mga iba po na mga credit card from the banks na pinapayagan na mag-overcharge pero may bayad, like 700 pesos. Malaki din yun, At yung iba naman, dinidecline. So yung mga iba gusto na, sige, charge na lang kami ng overcharge kasi nakakahiya naman biglang, tutut. Ma'am, hindi po gumagana po yung credit card nyo. Ma'am, decline po gano'n. Kasi nga overcharge na. So, kailangan minimize your expenses and always double check yung mga, itago nyo yung mga resibo ng inyong mga pinag-transact at doon nyo po makikita, na, teka lang, baka sumobra na ako, hindi na pwede to. Ganun po. Ibig sabihin, keep track of your expenses. Ano po? At kapag halimbawa, alam nyo minsan yung mga credit card, pag halimbawang nakita na good payer kayo, tinataasan po yung maximum limit na ibibigay sa inyo. Ang problema, hindi naman tumataas ang sahod nyo. Diba? Tama po ba? Pag tinaasan po ng credit card, yung company, yung inyong yung inyong credit card, baka maengganyo ka na mag-swipe kahit wala na sa iyong kakayahan dahil hindi naman tumaas ang iyong sahod para magbayad kapag halimbawang nagamit mo yung credit card limit, yung maximum credit card limit. Kaya dun po nagkakabaon-baon sa utang yung ating mga kababayan. Meron po ako kilala. Ayaw niya ng credit card. Bakit? Kasi nga, alam niya sa sarili niya, baka mag-swipe lang siya. Unlike na kapag halimbawa meron lang siyang dalang ganitong amount, certain amount of money, yun lang po yung kanyang gagastusin, naka-budget. So kahit matempt siya, wala siyang pambayad, wala siyang credit card. Yun naman ang kanyang paniniwala. Ano po? And of course, isa pang maganda naman din sa credit card, kapag halimbawa ginagamit nyo ito, nakaka-earn kayo ng points. Ito yung magandang pang-engganyo sa mga nag-credit card, di ba? Yung meron kayong mga libreng mga travel free, tapos yung mga rebate, kung saan pwede rin kayong i-convert yung mga points into cash dun sa mga partners nila na stores. Tapos o kaya naman po, mga restaurants o kaya mga voucher ang ibibigay sa inyo. Dos Compañeras. So, balikan po natin yung kaninang pinag-uusapan natin. Sabi natin, paano po kapag halimbawa po yung mga credit card collector. Sabi niyo po kanina, dapat reasonable at magandang pakipag-usap ang dapat ginagawa sa amin. Ang problema po hinaharas po kami, hindi po maganda ang paniningil nila. Yung iba po, kala mo, grabe talaga, parang binili na ang kaluluwa mo. Diba? So pag mga ganito po, sabi po dun sa regulasyon ng BSP, kapag halimbawa po ang collection agent ay nanghaharas, nangaabuso, o kaya yung tone niya nangaapi, halimbawa tinawagan ka, hindi ka pa nagbabayad ng utang sa credit card mo, kuha ka ng credit card, wala ka naman palang pambayad, isa kang slap soil. Slap soil? Ano yung may slap soil? Hampas lupa, yung mga gano'n, may panglalait pa, may pang-aapi pa sa yung pagkatao, diba? So pag mga ganito na yung mga usapan, gano'n na yung kanilang tono, tapos talagang sumisigaw, tapos minumura ka pa, eto na, sa pool sila dito.
Violation po ng rules and regulation na dapat po sila po ay maayos makipag-usap at dapat po ay reasonable ang paniningil. Maaari po silang mag-fine ng not less than 50,000 pesos but not more than 200,000 pesos. And of course, meron din po yung kulong not less than 2 years pero not more than 10 years. So, 2 hanggang 10 taon. Medyo mabigat-bigat din po ito. Kaya yung mga collection agency, no matter kung anong instructions sa inyo para makasingil, wag na wag po kayong magre-resort sa mga mapang-abusong salita para lang masingil yung may utang sa credit card. Kasi bawal po yun. Dos Compañeras. So clear na po yan Baka may mga nakikinig po dito na mga nagtatrabaho sa mga collection agencies. So alam niyo na po, dapat pa rin po maayos, may paggalang kapag kayo po ay nakikipag-usap sa mga may utang sa credit card. Eto. Attorney Ka, may question po dito. Pwede po bang ipambayad ng mga senior citizen ang credit card at maa-avail pa rin po ba nila yung kanilang 20% discount? Kasi may mga may mga ibang mga hindi man restaurants, hindi lang mga shops, no? Kapag halimbawa po, nagbayad ka ng cash, mas malaki ang discount, parang mga 10%. Pero, pag dinaan mo sa credit card, mababawasan, parang 5% na lang. So, they encourage na bayaran po yung mga items nila ng cash para mas malaki ang discount. Now, ang tanong, paano kung halimbawa, senior citizen po ang nag-avail ng 20% discount? Pwede bang tanggihan ng stores yung senior citizen at sabihin na, Sir, Ma'am, hindi po kami tumatanggap po ng credit card para sa discount ninyo. Magbayad po kayo ng cash para makuha po ninyo yung 20% discount privilege nyo. Pwede ba yun? Of course, hindi po pwede yun. Kasi ayon po sa Republic Act 9994, di ba po, dinefine po doon yung mga pribilehiyo ng ating mga senior citizens na sila po ay entitled ng 20% senior citizen discount at exempted din sila sa value-added tax. So ito po ay applicable for goods and services, no? Ibig sabihin, ito po ay nag-a-apply both kung sila po ay magbabayad ng cash at ng credit card. So, wala pong dapat distinction. Okay? Dos Compañeras. Eto, may question pa. Isa rito. Papaano naman po kung kinloan ang credit card ko at ginamit pambayad? Ano po ba ang dapat gawin? Yan. Alam niyo po, usong-uso ngayon, no, yung mga scheme kung saan I don't know kung paano nagagawa ito dahil hindi ako technical na tao, hindi ako techie person. Kung saan halimbawa nagbayad ka o kaya naman nag-purchase ka and then o kaya ikaw ay nag-withdraw, no, sa mga ATM machines. Merong mga iba na ang ginagawa po, kinu-clone yung iyong credit card at hindi lang yun, no, nakukuha din nila yung mga personal information nyo. Halimbawa din po, no, may mga tumawag sa inyo na sinasabi na, yung credit card nyo po kailangan i-block or whatever, blah, blah, blah. And then minigay nyo po yung mga impormasyon ninyo. So yun, nakuklone nila at nagagamit nila at hindi lang yun, pati yung password ninyo, nagagamit nila. So, ano ang dapat nyong gawin, no, kapag may mga ganitong insidente? Halimbawa naman po, kaya nawala din po ang inyong credit card, no? At automatic po yan pag nawala o kaya meron po kayong idea na teka parang nabigay ko yung aking yung aking mga personal information, baka i-clone yung aking ATM. So kung sakaling pong mawala, ninakaw, no? Ang dapat nyo pong gawin,
Mag-report po agad yung nawalan, ninakawan, o kaya kinloan na credit card doon po sa may bangko. Bakit po? The moment na ini-report nyo po yan, yung mga succeeding transactions po, hindi po dapat i-charge sa inyo. Kasi that's the responsibility of the bank na po na i-cancel agad ang inyong credit card. Kaya po meron silang hotline na kapag kayo po ay tumatawag sa mga bank, di ba? Kapag halimbawa nawala, ninakaw ang inyong credit card, no? Meron pong sasagot agad dyan na customer service. Unlike kapag magtatanong ka lang ng points mo, halimbawa magtatanong ka lang ng annual fee mo or whatever, ay nako, hindi mo sila mahagilap. Ang tagal-tagal, di ba? So yun po. So meron silang parang immediate action kapag halimbawa in case of loss or nasira o kaya naman po may idea kayo na kinloan ang yung card. So ganun po yun. Kasi otherwise, ang mangyayari po dyan kung hindi nyo po itatawag agad, i-charge po sa inyo, no? Yung mga maaaring ma-purchase po ng gumawa ng krimen na ito. Ano po? Sa tawagin ko sanang walang hiya. Nako. Ayan. Another question pa, no? Paano naman po? Ito naman, no, applicable sa mga mag-asawa. Yung asawa ko po, Attorney Cam, swipe ng credit card. Hanggang hindi niya na po ito mabayaran. Pwede ba akong habulin sa utang ng credit card ng asawa ko? Okay. Ganito po, no? Kung halimbawa po, no, kayo po ay walang marriage settlement, no, yung tinatawag natin na prenuptial agreement, ano po? So, it's either ang mag-govern po kasi kung halimbawa before 1988 kayo pinakasal, so conjugal partnership of gains, and then yung ngayon po, absolute community of property. Yung community of property ninyo, pwede po siyang maging liable dun sa mga inutang po, no, ng inyong asawa, provided na ito po ay nag-redound naman po sa benefit ng inyong pamilya. Kung hanyari, siya po ay umutang, ang bili ng mga necessities para sa pamilya, mga pagkain, para sa mga pag-aaral ng bata, ng inyong mga anak, so maaaring kayo po doon sa community property ninyo, yun po ang sasagot doon sa pagkakautang ninyo, no, doon sa my credit card. Okay, meron lang tayong situational report dyan sa may pinakahuling ganap po sa may Philippine Arena kung saan, again, yung FIBA World Cup 2023 ay nagaganap. Andyan naman si RH52 Edniel Parosa. Edniel! Attorney Cam, magandang gabi at magandang gabi sa lahat ng listeners ng Dos Kompanyera. Umpisa lang nga yung mga programa, no, na kaugnay doon sa pinaka-opening ng FIBA Basketball World Cup. Pero mayroon pa tayong less than 1 hour or an hour bago yung pinaka-tip-off sa first game ng Gilas Pilipinas na babangga sa Dominican Republic. Of course, pinangungunahan ng NBA star si Carl Anthony Towns, itong mga banyaga, habang tayo naman sa Gilas Pilipinas, reinforced by Utah Jazz guard Jordan Clarkson. Inaantabayanan, Attorney Cam, kung ano pa yung mga ilalabas dito sa pinaka-programa. Pero kanina, nakita natin at nagkaroon tayo ng medyo patikim na concert sa opening round ng programa. Kung saan nag-perform ang ilan sa mga banda at artists ng Pilipinas gaya na Sarah G, yung bandang Ben and Ben, yung Lodon, at iba pa. Dito sa showcase na ito, ay pinakita sa loob ng Philippine Arena, ay ipinamalas yung ilan doon sa iba't ibang klase ng musika. At sayaw na rin na inihahanda o pinakikilala yung kulturang Pilipino. Sa mga susunod na sandali, atin namang inasahan yung pinaka-ceremonial tip-off, ang initial nga ng mga reports ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo, yung pinaka-mangunguna doon sa jump ball. In fact, nandito na nga sa paligid, miyembro ng Presidential Security Group. Pero in the meantime, at inasaksihan yung Parade of Colors, udyat na nga officially ng pagsisimula ng programa para sa opening ng FIBA
World Cup. So yun muna ang latest mula rin sa may Philippine Arena para sa FIBA Basketball World Cup. Ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Barrosa. Ayan, nakita niyo po, no? Kung kayo po nanonood sa aming social media platforms, ang daming nanonood. Again, sinabi nga ni Edniel, meron pang pa-concert pala dyan. Ako, sayang, hindi tayo makakanood at programa natin. So, kanina daw, nandyan si Sarah G. and of course, yung Ben and Ben. At mamaya, baka pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, no, itong pag-kick off ng laban ng Gilas Pilipinas, laban sa Dominican Republic. So, good luck, Gilas Pilipinas. Ayan, laban natin to. Thank you so much, Edniel. Dos Compañeras. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, pag-uusapan pa po natin, no, kung halimbawa, pwede po ba, Attorney Cam, na isang naman po itong ATM o kaya naman yung credit card. Nako, delikado yan. Pero, ayan, ano kayong mga implications niya, no? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik. Ako po rin po ang nakakasama ninyo, Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Kasama pa rin Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, nagpapabati happy graduation. Uy, gumraduate po sa kanilang doctorate program, Dr. Leonida Andres Gatmaytan and Dr. Pamela Gatmaytantan. Uy, mag-ina daw ito ha. Talaga naman, congratulations po. And of course, magandang gabi rin po kina Miss Grace Recta, Moonbeats, Roxanne Costo, Dean Carlos, Jinky, Porley Andrade. At ganoon din po, no, pahabol. Bati rin po. Ito, gusto daw po magpabati. Ito, sabi dito. Magandang gabi. Batiin nyo naman po sina Engineer Clark Ferrer. Yung mga speakers namin, sina Coach AJ Bajola, Melchor Galio, Engineer Alan D, Engineer Kem Mabaza, Architect Joey Rivas na magkakaroon daw po ng siguro ano to, no, yung seminar dyan po sa may Kaliraya Resort Club sa Cavinti, Laguna. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At syempre, pinag-uusapan pa rin po natin, no, tungkol pa rin po sa credit card. May question dito, pwede ba isangla ang ATM o credit card? Yun. Sa mga experiences ko, no, parang wala pa naman ako na-experience na sinangla yung credit card, pero usually yung mga ATM, no, sinasangla po yan. Kasi naranasan din po ng nanay ko talaga. Nakaranas din po siya na magsangla ng ATM. Kasi nga po, kapag halimbawa utang ka, so parang ATM, no, para sure na babayaran yung utang. Kasi doon papasok yung payroll. Dito po sa Manila, usually ang payroll po dito napasok sa ATM. Hindi na po sa mga sobre-sobre. Ano po? Wala naman po actually nagpo-prohibit na batas, no, sa pagsasangla ng ATM para makasecure ka ng utang. So, yung collateral mo, ATM, parang ganon. Pero, sinabi po ng BSP, meron po silang advisory na yung pagsasangla po ng ATM, maaaring maging open po ito, no, sa mga identity theft, diba? Yung mga ninanakaw, yung mga personal information, kasi binibigyan nyo po yan. And of course, yung mga password po ninyo, tapos yung mga fraudulent or criminal activities, dito din po nag-uugat. So, mas may ginawag na lang po isangla. Yun ang advisory. Though, again po, walang nagpo-prohibit na batas, nagsasabi na bawal na isangla ang ATM para kayo po ay makasecure po ng utang. Okay? Dos Compañeras. Bali, nanay ko mga ano naman, isang beses lang nagsangla ng ATM. Ito pa, may mga questions pa po tayo. Sabi po dito, okay lang po ba, attorney, na minimum amount lang po ang bayaran ko, hindi kaya mas lugi ako dito? Ayan. Again, kapag kayo po gumagamit ng credit card, nilalagay po doon, no, yung dapat nyong bayaran, at kung hindi nyo kaya, meron silang tinatawag na minimum amount to be paid, no? Tama po kayo doon, no? Medyo mas lugi kayo doon. Kasi po, mas malaki po yung charge dun sa interest, no? Kasi kapag di ka nakapagbayad, so automatic, may interest doon. So, imbis na yung babayaran mo lang, yung pinurchase mo, yung halaga na binili mo, magkakaroon po siya ng interest, no? So, yun lang, medyo
lugi ka doon talaga. So, mas maganda, manage your expenses, track your expenses, and swipe lang accordingly. Doon sa kakayanan mo lang na magbayad, okay? Sabi po dito, Attorney Seco, nahirapan po ako na bayaran ng credit card ko. Pwede ko bang i-terminate na lang po para hindi na po ako magkaroon ng headache? Yes naman po, pwede naman po i-terminate ang inyong credit card. Pero before you terminate, you have to pay yung mga due. And of course, kung merong mga charges or liabilities or penalties, you have to pay that also. Kasi hindi mo naman siya basta-basta matatanggal, ay terminate. Wala lang, kunyari hindi ka na nakabayad, ayoko na, terminate na yung credit card ko para wala na akong utang. Hindi po ganun yun. So, may utang pa rin po kayo. Bayaran pa rin pagkakautang. Then, para hindi na kayo matukso, ayan, saka ninyo i-terminate. Okay? Dos Compañeras. Eto naman, may question din dito. Attorney ka, meron po akong credit card. Nag-shopping po ako. Pero, ito na yung binabanggit ko kanina. Sabi, bigla na lang pong na-dishonored yung aking credit card. Pwede po bang suspindihin ng bangko yung credit card ko nang wala man lang pong notice, wala man lang pasabi sa akin? Okay. Yes po, no, yung mga bangko po, yung mga subsidiary credit card companies, kaya po nilang i-revoke, i-suspend o i-terminate po ang card, no? Kung halimbawa, ito po ay kinakailangan. For example po, yung mga na-report po na nawala, na destroy o kaya naman po ninakaw, automatic po yan, ipapa-deactivate nila. Tapos biglang, nireport mo nga na nawala. Tapos nakita mo bigla. Tapos pag-swipe mo, na-dishonor na. So, yun, no? At hindi lang yun. Kung halimbawa, no, meron kang bound ka sa pagkakautang, swipe ka lang ng swipe, no? First payment mo, hindi mo nabayaran. May notice ka. And the second month mo, hindi mo pa rin nabayaran. So, wala na, no? Pag third month mo, kinat na nila. So, para hindi na lumala pa yung pagkakautang mo, no? Tsaka hindi malugi rin sila kung sakaling hindi mo ito mabayaran. So, yes po, meron po silang kakayahan na mag-revoke, mag-suspend o mag-terminate. Depende po sa circumstansya, no, ng inyong credit card. Okay, ano pa ba? May mga questions pa ba dito? Tignan natin ha. Hindi ko po napaalam, attorney, sa bangko na nagpalit po ako ng address. May liability po ba ako kung sakaling hindi ko po ma-inform na nagbago na po ako ng address? Okay, magandang question ha. Usually po, no, mandatory po sa may mga credit card holder kapag kayo po ay magpapalit po ng address, dapat ini-inform niyo po si bank o kaya yung credit card company na inyong pinagkunan ng credit card. Kapag halimbawa po, no, kasi kayo po ay umalis sa isang address na binigay ninyo, lumipat po kayo na hindi nyo sinasabi, minsan po, no, meron po itong legal consequences. So, dapat po, importante na you always provide notice dun sa mga banks o kaya dun sa mga company na nag-change kayo ng address. Lalong-lalo na itong mga to ha, yung iba po nagpapalit ng address para hindi makasingil, para hindi sila masingil sa pagkakautang, takbuhan yung credit card. Sa bawal po yan. Okay? Ano po ang dapat gawin kapag nalubog ka na sa pagkakautang dahil sa credit card? Sobrang patong-patong na po nung pagkakautang ko, and of course, lumobo ng interest. Pag mga ganito po, no, you have to contact the banks, no? Sometimes they do negotiation. Kung kaya nyo po makipag-usap, makipag-negotiate, nabawasan po yung mga interest, and to pay accordingly dun sa inyong pinag-usapan, mas maigi po. So, ang pangit po kasi dito yung tatakbuhan ninyo, hindi nyo babayaran. Tapos kukuha kayo ng ibang
card sa ibang company. Tandaan po ninyo, meron po silang mga internal agreement na once na ikaw po ay na-block na dito sa na blacklist ka sa isang kumpanya, sa isang bank, no? Meron idea, no? Parang itong mga ibang banks na meron silang parang sinasabihan sila na, oy, mag-ingat ka kasi ito hindi nakabayad sa amin. So, maaaring hindi ka ma-issuehan ng credit cards sa different banks na tina-target ninyo. Once you are blacklisted, no, doon sa may isang bank or pangit ang record mo pagdating sa credit card. So yun po, ayan, sana po meron po kayong mga natutunan tungkol po sa ating topic ngayon about sa credit card. Yung mga nangaharas po again po, i-report po ninyo yan. Bawal po na hinaharas po ang mga may utang sa mga credit card. And of course, manage your expenses, track your expenses, at wag po kayong mag-swipe na mag-swipe. Kayo po ay mag-swipe ayon lang po sa inyong kakayahan. Yun! Kumpanyera. Sa mga nabitin po sa ating topic ngayon, pwede niyo po akong hanapin sa may TikTok ko. Hanapin niyo lang po Attorney Cam. So, pwede kayong mag-message doon. Sumasagot tayo doon kapag may time po. Yung mga listeners sa atin ngayon, abangan niyo po sa Monday. Babalik po ang DZRH2 Kumpanyeras. Yung ating malakas online promo, abang-abang lang po. Gagawa tayo ng paraan para ma-extend yan. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin, yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood po sa atin. Thank you so much. Nakasama niyo pa rin po ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po ng aking kapartner na si Attorney Rina Seco, ang aking kasama sa technical side si Ray Taladro. Ito po ang DZRH2 Kumpanyeras, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Dos Kumpanieras.